Ate, ano bang ginagawa nila mama sa ilog? Ang tagal naman nila. Malamang nanguhuli ng isda, ikaw talaga. Hindi na tayo isinama dahil sa'yo, mabilis ka kasing mapagod. Kaso 1 oras na sila dun Dapat kasi nagdala na lang sila ng isda galing palengke. Kung gusto nila na kumain tayo ng isda sa camping natin. Ang dilim pa naman dito. Hayaan mo na muna sila. Nag-date na yung dalawang yun doon. Ganon talagang mag-asawa. Alam mo naman sina mama at papa. Sobrang sweet nila sa isa't isa. Ate, iihi muna ako dun Kanina pa ako ihing-ihi O sige na, bilisan mo ha. Oh, heto. Dalhin mo tong flashlight. Huwag kang lalayo Sige ate. Ay, oo nga. Ang tagal ni mama at papa. Ang creepy pa naman sa lugar na to. Teka. May babae doon Anong nangyayari sa kanya? Bakit parang... Tingnan ko nga. Ate? Ate? Akala ko talaga noon ay katapusan ko na pagkakita sa nilalang na yon, pero sobrang mailap siya. Sa isang mabilis na paggalaw ay naglaho na lamang siya sa aking paningin at hindi ko maintindihan kung totoo ba talaga yun nakita kong yun. Pero nung gabing yun, hindi na siya nagpakita o nang gulo sa amin. Mailap pala talaga ang mga kagaya nila. At marahil, hindi sila mananakit kung di sila unang sasaktan. At sa kwento kong ito, ang nakita kong aswang sa liblib na lugar na yun ay hindi ko lang pala isang beses na makikita. Dahil ito ay mag-iiwan ng malaking marka sa buhay ko at ng aking pamilya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Princess. 41 years old na sa kasalukuyan at kagaya ng karamihan sa mga tagapakinig, mahilig din ako sa mga kwentong katatakutan na kapupulutan ng aral. Kagaya ng nangyari sa aming pamilya, 19 na taon na ang nakalilipas. Ang bilis lang pala ng oras. Pakiramdam ko kasi kahapon lang naganap ang lahat. Masasabi kong swerte kami ng kapatid kong si Domdom sa aming mga magulang. Lumaki kaming nasa tabi na lang namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. At hindi na naman ito kailangang paghirapan. Sila yung tipo mga magulang na hindi nagpapabaya pagdating sa pinansyal, pero sinisikap nilang hindi kami magkulang pagdating sa atensyon at pagkahinga. Lumaki kami na punong-puno ng pagmamahal. Pero kahit saan palang anggulo, walang perpektong tao. At bahagi po yun ang ipagtatapat ko sa kwentong aking ibabahagi. Kami ng aking kapatid ay nalagay sa panganib dahil sa kagagawa ng magulang namin. Hindi ito simpleng pagkakasala o pagkakamali dahil sa bagay na yon, sangkot ang isang aswang. Sisimulan ko ang istorya sa isang tagpo na kung saan perpekto pa ang lahat ng bagay. Taong 2006 nang magtapos ako sa kolehiyo. At kasabay nito ay ang pagkapanalo ni Domdom sa sport na kanyang sinalihan. Napagdesisyonan ng magulang namin na pag-isahin na lang ang selebrasyon at ito ay ginanap namin sa aming bahay. Tuloy po kayo, huwag mahiya. Ay, Mare, ikaw pala. Ako pa bang mawala? Ay naku Mare, nakaka-proud ang mga anak mo. Champion na naman si Domdom sa larong chess sa bayan natin. Tapos balita ko, magna cum laude pala to si Princess. Ibang klaseng mga anak mo, Luz. Halatang hindi talaga kayo nagkukulang ni Alberto sa mga anak nyo. Hay nako, simple lang naman yan. Basta palagi mong isipin na ang mga anak mo ang pinakamalaking blessing ng nasa itaas. Kapag ganun magiging magaan at maganda ang lahat ng bagay. Ma, Oh, Domdom, ang ninang Myra mo, magmano ka? mano po ninang? Ang inaanak ko, binatang binata na. Iho, congrats sa pagkapanalo mo. Thank you po ninang Myra. Malaki ka na, kaya pera na lang ang iririgalo ko sa'yo. Wow! Iba talagang ninang ko, galante! Thank you ninang Myra! Ibili mo yan ang gusto mo, ha? O kaya naman, ipang date yun ng girlfriend mo. Nako ninang, wala pa. Wala pa akong nakikita na kasing ganda at kasing bait ni Mama. Myra, nandito ka pala.
Ito namang si pare, nagtaka pa. Siyempre, hindi ako mawawala sa ganitong selebrasyon. Oh, Alberto, nasan si Princess? Akala ko ba kasama mo siya? Nandun sa labas, nagpipicture kasama ng tito Matt niya. Niregaluhan siya kasi ng camera. Nandito pala si Matt? Oo naman. Alam mo naman na supportive siya sa mga pamangkin niya. Mama! Papa! Oh, yun na pala siya kasama ni Matt. Princess! Mano ka sa tita Myra mo? Tita Myra, mano po? Princess, congratulations sa'yo. Thank you po, Tita Myra. Niregaluhan ka pala ng tito Matt mo ng camera. Yes po. Hinahanap ko nga po kayo kasi gusto ko mag-picture tayong buong pamilya. Matagal na rin kasi yung last family pictures natin eh. Gusto ko yan, anak. Doon tayo sa tabi ng malaking cake nyo ni Domdom. Tara. Magkakasunod kaming pumunta sa tabi ng malaking cake at inayos ko ang posing nila. Kaming dalawa ng kapatid ko ang nasa gitna, habang si Mama at Papa ay nasa magkabilang gilid. Naisipan ko ngayabot ang camera kay Tito Matt para siya ang kumuha ng aming picture. Tito Matt, ikaw nang bahala ha. Alam ko namang ikaw ang expert yan eh. Siyempre naman, Princess. Sige na, mag-post ka na doon. Okay. Ate, si Mama umiiyak. Mama, may problema ba? Oo, wala. Sobrang proud na proud lang talaga ako sa inyo. Ang galing yung magkapatid. Mama naman eh. Kayo ni Papang the best kaya iniaalay namin sa inyo ang tagumpay naming to. Hayaan niyo yung nanay niyo. Mamaya, sisermonan na naman kayo niyan. Ikaw naman, Alberto. Siniraan mo na naman ako sa mga anak mo. Siyempre, pahinga kayo sa sermon ngayon. Ano ba kayo? No more drama na Mama, Papa. Picture na tayo. Kanina pa hawak ni Tito Matt ang camera oh. Paniguradong alay ng kamay niya. Tito Matt, go na! Picture mo na kami! Okay. 1, 2, 3. Sa isang pitik ng camera na yon ay nakunan ng larawan ang pamilyang pinakahahangaan ko sa lahat. Ang pamilya Rivera. Ang pamilya ko. Ang pamilya namin ni Domdom. Naisipan kong magpahinga muna pagkatapos kong makagraduate. Kaya naman excited na akong muling makasama sila. Isang araw ay bumisita ako sa apartment na pagmamayari namin dahil nandoon sina Mama at Papa. Pero hindi maipinta ang mukha ni Domdom nang itanong ko kung nasan sila. Bakit hindi mo masabi kung nasan sina Mama at Papa at saka bakit nakasimangot ka? Okay lang ba sila? Paniguradong sa likod ka dumaan kasi di mo sila nakita sa harapan. Oo, alam mo naman na doon ako sanay dumaan kasi nandun ang shortcut, di ba? Ano bang ginagawa nila sa harap? Pumunta ka na lang doon. Tinatamad ako mag-explain eh. Halika, sumama ka sa akin. Ate, ayoko. Ayoko makitang ganun si Mama at Papa. Bihira lang nilang gawin yung ganun. Kaya hindi ako makapaniwala. Tsaka, hindi alam na nandito tayo. Ano bang ginagawa nila? Domdom naman pinapakaba mo ako. Kapag ako inatake sa puso, tingnan mo lang ah. Ay, nako. Sige na nga. Si ate talaga eh. Agad kong hinila si Domdom at tumakbo kami para puntahan sina Mama at Papa sa harap ng apartment. Pagdating doon, ibang bersyon ng mga magulang namin ang nakita ko. Yung bihirang mangyari sa kanila. Nasa harap nila ang isang babaeng gusgusi na may hawak na bag at ito'y kanilang kinagagalitan. Nakita kong halos lumabas na ang ugat sa ulo ni Mama. At si Papa naman ay naririnig namin na nagtataas ng boses. Bakit ba sa dami ng lugar ay dito ka pa talaga pumunta? May nakapagsabi po kasi sa akin na mababait daw po kayo sa mga kliyente nyo. Kaya dito ako dumiretso. Mura daw po ang singilin nyo sa mga umuupa. Umaasa ako na patutuloyin niyo ako rito kasi wala na akong ibang mapuntahan. Lahat na lang ng lugar na pinupuntahan ko ay pinapalayas ako. Paano hindi ka palalayasin? Isang taong ka na yatang hindi naliligo sa itsura mong yan.
Tapos yung hawak mong bag, ano yan? Basahan? Ay baka mamaya ay wala ka palang pambayad sa renta. Mukha kang pulubing gusgusin. Dapat hindi ka rito pumunta. Dapat doon sa simbahan at manlilimos ng pera. Magkakabayad po ako ng renta kasi hindi naman po ako tambay o kagaya ng pulubi na iniisip ninyo. Naglalabada po ako tsaka marunong akong manggamot. At tsaka, di ba po, yung naunang nagrenta sa akin, parang kagaya ko lang din. Eh bakit sa akin po ayaw ninyo? Hindi lang naman yun ang problema sa'yo. Nagtrabaho ko dati sa tinirhan mong lugar at kilala ka ng katrabaho ko. Ang sabi niya, pumatol ka raw sa isang lalaking may asawa at anak na tapos yung batang ipinagbuntis mo ay pinatay mo. Napakalaking kahihiyan ang ginawa mo. Paano mo kaya nakakayang humarap sa mga tao? Pasahol ka pa sa putik. Kaya paano ka namin patutuloyin? Baka mamaya ay magdulot ka pa ng gulo sa mga nakatira dito. Narinig mo ang sinabi ng asawa ko? Hindi kami magpapaupa sa babaeng para sa lahat. Ayaw namin ng gulo rito. Nakita kong hindi agad nakasagot ang dalaga at napaluha ito. Napatitig ako sa mukha niya. Pamilyar siya sa akin. Parang kamukha niya yung babaeng nakita ko noong nag-camping kami. 2 taon na rin ang nakalipas kaya hindi na ako sigurado kung siya ba talaga yun. Dahil hindi ko rin naman matagal na natitigan yung babaeng yun. Pero pamilyar. Nagsipaglabasan na ang mga nasa apartment. Tinatawanan nila ang kalagayan ng babae. O ano? Tatayo ka lang ba dyan? Para ka na ring artista ngayon. O tatawag pa ako ng mga boy para palayasin ka. Pipoy! Noriel! Palabasin yung babaeng ito. Alipustin nyo na ang itsura ko, pero hindi ang nakaraan ko. Hindi nyo naiintindihan kung bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon kaya wala kayong karapatan na duruin ako. Bakit? Kayo ba perpekto? Ang lakas niyong magduro ng baho ng iba. Ay, Ineng, hindi lang naman kami ang may paupahan dito. Kung hindi ka namin tanggapin, eh makakahanap ka pa ng iba. Hindi lang talaga pwede sa amin ang kagaya mo. Maraming paupahan dito. Tama kayo. Pero sa lahat, kayo ang pinakamasakit na nagsalita sa akin ng ganyan. Maghunas dili kayo dahil baka mamaya lumabas din ang mga baho nyo. Magbabayad kayo sa ginawa nyo sa akin ngayong araw. Hindi kayo matatahimik at maglulupasay kayo dahil sa paghihirap na mararanasan ninyo. Pagkasabi niya noon, kusa nang umalis ang dalaga. Halata sa mga mata nito ang galit. Nagkatinginan na lang kami ni Domdom. Hindi namin maintindihan ng mga magulang namin sa pagkakataong yon kung bakit gano'n na lang sila kainit ang dugo sa dalagang yon. Kaya naman ang nananghalian kami, naisipan kong ungkatin sa kanila ang tungkol doon. Mama, Papa, yung dalaga kanina, bakit ganun niyo siya pagsalitaan? Anak, hindi kasi magandang magpatuloy sa paupahan ng mga taong may mga pangit na issue. Kasi baka mamaya magdala pa ng gulo. Hindi po ba nagbabago naman ng tao? Malay natin, nagbago na siya ngayon. Nakaraan lang naman yun, di ba? Oo nga pa. Tama si ate. Tsaka sana pinaalis niyo na lang po at hindi pinagsabihan ng masasakit na salita. Paano kung may kakaibang kakayahan pala yung babae na yun? Tapos gantihan tayo. Mahirap na. Alam mo, Domdom, mahilig ka kasing manood sa mga fantasy, kaya yan ang nasa isip mo. Hindi totoo yung mga ganyan. Walang mangyayaring masama sa atin. Tsaka yun naman ang totoo Kapakanan nyo lang ang iniisip namin kasi syempre, pag nagkagulo ang business natin maaapektuhan din kayo. Hay nako. Ang mabuti pa, kayong mag-aama kumain na kayo at lalamig ang bulalo. Hindi na masarap higupin ang sabaw niyan kapag malamig na. Haladali na kayo, kumain na kayo. Alam kong mali ang ginawa nila. Pero hindi ko magawang magalit sa kanila kasi naalala ko pa rin kung gaano sila kabuting magulang. Isa pa, parang naisip ko rin na may karapatan naman silang punahin ang baho ng iba dahil malinis naman ang kanilang konsensya.
Pero nang araw na yun, may nangyaring kakaiba sa aming barangay. Isang umaga, natagpuan na lang ang isang pulubi na patay at wakwakang dibdib sa isang lumang koral ng baboy na hindi na ginagamit. Ate, dito yun oh. Hanggang ngayon, ang dami pang tao kasi nandito pa rin yung bangkay. Sinusuring mabuti ang katawan niya at yung pinangyarihan ng krimen kasi parang hindi raw tao yung pumatay sa kanya. Ay nako, ano yung ibang papatay sa kanya kung hindi tao? Baka adik. Parang di naman na tao mga adik ngayon eh. May mga kakaibang bakas daw yung semento kung saan siya nakahandusay. Parang nagmula sa isang malaking ibon. Ano? Seryoso ba? Ang dapat inaaral sa ganyan, kung sino yung huling nakita na kasama ng pulubi. Si Anita. Nung araw na hindi siya pinayagang magrenta sa paupahan natin, may nakakitang pumunta siya rito. Yung pulubi na yan daw dito talaga siya tumutuloy. Kasi wala nga siyang sariling bahay. Ibig sabihin, si Anita ang huli niyang nakasama. Talaga? Teka, yun si Tito Mato. Pulis nga pala siya. Tara magdanong tayo sa kanya. O nga no. Tara sa kanya. Oh, Domdom, Princess. Anong ginagawa niyo rito? Tito Mat, may suspect na po ba sa pagkamatay ng lalaki na yan? Sa ngayon wala pang ibang suspect kundi si Anita. May nakakita sa kanya na pumunta rito. Ang problema lang parang hindi tao ang gumawa. Dahil sa mga kakaibang bakas, kagaya ng malaking marka ng panang ibon na bumaon sa semento. Parang napakalakas niya. Si Anita naman bigla na lang nawala. Walang may ideya kung saan siya pumunta. Pero hinahanap na siya ng mga kasamahan namin dahil siya ang unang suspect. Hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan kong yun. Naalala ko na naman yung nilalang nung camping namin. Parang ibon nga ang kanyang itsura at ang babaeng nagpalit ng itsura ay parang si Anita. Hindi kaya iisa lang sila? Simula noon, marami nang nangyaring kakaiba sa aming barangay. May mga nawawalang hayop at yung mga dayo na nagpapagala-gala sa gabi, hindi na nakikita. May mga tao na rin sa lugar namin na nagsasabing nakakaramdam sila ng presensya ng aswang tuwing kabilugan ng buwan. Domdom, Princess, huwag muna kayong aalis ng bahay ha. Alam niyo naman ang nangyari sa lugar natin. Hindi pa naman siguradong aswang nga ang may kagagawa ng lahat ng yon. Pero isa lang ang masasabi ko, delikado na ang panahon ngayon. Ang creepy nga po eh. Kaya kami ni Domdom, aagahan na lang namin ang tulog ngayong gabi kaysa naman lumabas pa. Tsaka wala naman kaming gagawin sa labas pa Mabuti na lang at ganyan kayong mag-isip. Hindi ako mag-aalala. Oh, Mama, saan ka pupunta? Gabi na po oh. Kakasabi lang ni Papa na wag tayong lumabas ng bahay. Anak, pupunta ako sa bahay ng lola nyo. Nag-text sa akin ng tiya Milet mo. Pinapupunta kami doon para samahan siya. Ano kaya kung samahan na namin kayo ni Domdom para madalaw din namin si Lola? Hindi pa nga pala kami nakakapunta sa kanila simula nang makagraduate ako at magbakasyon si Domdom. Oo nga, Luz. Bakit hindi mo isama ang mga bata para hindi ka mag-isang pupunta doon? Okay lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Uuwi din naman ako bukas bago magtanghalian. Huwag kayong mag-alala. Mag-text ka ha, para susunduin na kita. Hindi na kailangan. May trabaho ka bukas, maabala ka pa. Sige na't gagabihin ako lalo. Mama, mag-iingat ka ha. Oo nga ma. Magpahatid ka na kaya sa sasakyan ni Papa. Ay hindi na kailangan anak. Maaabala pang papa nyo wala kayong kasama dyan. Sige na, wag nyo na akong alalahanin. Pagkasabi nun ay umalis na si Mama. Si Papa naman ay nagpakaabala sa paggamit ng kanyang dekipad na cellphone kaya hindi na namin ito makausap. Medyo nakakapanibago kasi parang may distansya ang dalawa. Dati kasi hinahatid pa ni Papa si Mama. Dumiretso na lang kami sa kwarto. Iisa lang ang tinutulugan namin dahil double deck naman ang higaan. Nanood muna kami ng movie sa DVD player dahil hindi pa kami inaantok. Hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras.
Ate, hindi ka pa inaantok? Mag-aalas 12 na oh. Hindi nga eh. Hindi pa naman tapos tong pinapanood natin. Ikaw kasi gusto mo ng horror. Alam mo naman na buhay ang utak ko sa ganito. Ikaw ba? Inaantok ka na no? Hindi nga eh. Gusto ko na ngang matulog. Ay, teka. Ate, Oh, rinig mo ba yun? ang alin? Parang may naglalakad ng paulit-ulit sa labas. Oo nga eh, napansin ko rin. Nawawala siya tapos biglang bumabalik. Hindi ko lang masyadong pinapansin. Ate, nananayo ng balahibo ko. Huwag na kaya tayo rito matulog. Doon tayo sa kwarto ni na mama at papa. Nandun naman si papa eh. Yan din ang iniisip ko. Tara na, Dom. Mas malakas si Papa sa atin kaya mapoprotektahan niya tayo kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Tara na ate. Kinuha muna namin ang aming mga gamit sa pagtulog saka pumunta sa kwarto ni na mama at papa. Hindi rin naman ito ganoong malayo sa tinutulugan namin. Kadikit lang ito ng aming silid. Pagdating doon, hindi nakasara ang pinto kaya agad kaming nakapasok. Pero nagulat kami dahil wala doon si Papa. Ate, wala rito si papa. Narito nga sa kamang damit na pambahay na hinubad niya. Sigurado kung umalis siya kasi hindi man lang natin naramdaman. Yun na nga eh. Tsaka, bakit hindi man lang siya pumunta sa kwarto natin para magpaalam? Naririnig naman niya mula sa labas yung tunog ng pinapanood natin. Kaya alam niyang gising pa tayo. Ay, ewan ko ba kay Papa? Balik na lang tayo sa higaan natin. Wala rin naman tayong makakasama dito. Sige ate. Dala ang aming mga gamit sa pagtulog ay lumakad kami pabalik sa aming kwarto. Pero bago pa kami makapasok doon, narinig na namin ang malakas na paglagabog ng pinto. Ate, baka bumalik na si papa. Tara, salubungin natin. Dom, baka hindi si Papa yun. Hindi naman siya ganun pumasok sa pinto. Nag-iingat yun na makagawa ng ingay, kilala mo naman yun. Ate, mukhang hindi nga si papa. Alam ko ang yapak niya eh. Dom, tingnan mo yun oh, may anino. Parang malaking ibon. Ate, hindi kaya yung aswang yun? Nakapasok sa loob natin. Tara, pumasok na tayo sa loob. Nagmadali kaming pumasok sa loob at kinanduduhan namin ang pinto. Hinarangan pa namin ito ng dalawang mabigat na upuang gawa sa kahoy. Parehas nangangatal ang aming mga kamay dahil wala kaming kasamang matanda. At nakakapag-alala na rin na wala kaming alam paano lumaban sa aswang. Ate, sa susunod ay magtabi na tayo ng asin at bawang sa ating kwarto. Hindi ba, sabi ng matatanda, yun ang pangontra sa mga aswang? Dom, huwag mong lakasan ang boses mo. Makiramdam kang mabuti. Yung aswang, palapit ng palapit sa kinaroroonan natin. Ate, ano gagawin natin? Dom, magtago na tayo. Delikado na to. Naghanap na kami ng matataguan ni Domdom at mas lalo kaming naalarma nang magsimulang katukin ng aswang ang pinto. Pumasok kami sa loob ng malaking kabinet at rinig namin na mas lalong lumakas ang mga katok. Mga ilang sandali lang, bigla itong humina at napalitan ng marahang pagkatok. Narinig din namin noon ang pagtawag ng isang tao. Princess! Domdom, ako ito! Pagbuksan niyo ako! Ate, si Mama pagbuksan na natin. Huwag kang maniwala sa kanya. Sa tingin ko hindi yan si Mama. Ginagaya lang ang boses niya. Nagpatuloy ang mga pagkatok sa pinto. Palakas na naman ang palakas. Parehas kami ni Domdom na nangangatal na ang katawan kaya hindi kami gumagalaw sa pinagtataguan namin. Hanggang sa lalong lumakas ang paggalaw ng pinto. Kitang-kita namin yon sa maliit na siwang ng kabinet at ilang sandali pa. Lumusot ang kamay ng aswang sa pinto.
Meron itong itim na balahibo at matalim na kuko. Tinakpan ko ang bibig ni Domdom dahil alam kong gusto na niyang sumigaw. Ilang sandali pa, tuluyan nang nakapasok ang aswang sa loob ng kwarto. Nakakatakot ang itsura nito. Kalahating ibon at kalahating halimaw. Para itong isang malaking paniki na may malaki at pulang mata na halos lumuluha pa. Ate, Huwag kang maingay, baka marinig niya tayo. Nakita naming naglibot ang aswang sa loob ng silid. Hinahanap kami. Hanggang sa tila ba natukoy na nito ang kinaroroonan namin dahil ipinihit nito ang kanyang paa patungo sa amin. Napakasangsang ng kanyang amoy kaya kapwa kami napatakip ng ilong. Palapit na ito ng palapit. Pero bago ito makalapit, Aswang nga! dumating si Papa na may dalang pamalo. Kaya bago pa nakasugod sa kanya ang aswang, naunahan na niya itong paluin. May dala rin siyang asin kaya naisaboy niya yun sa katawan ng nilalang. Napaso ang aswang, kaya naman napaatras ito at naghanap ng malalabasan. Nakita nito ang bintana at gamit ang matulis niyang kuko, winasak niya yon para makalusot. Sabay kaming huminga ng maluwag ni Domdom nang sa wakas ay umalis na ito. Lumabas na kami sa loob ng cabinet na yon at agad akong yumakap kay Papa. Papa, pabutit dumating ka. Akala namin kung ano nang mangyayari sa amin ni Domdom. Takot na takot kami. Papa, saan ka ba nang galing? Alam mo naman nagising pa kami ni ate. Hindi ka man lang nagpaalam sa amin nang umalis ka. Pasensya na mga anak. Nagka-problema lang sa apartment kaya pinatawag ako ng mga tao doon. Hindi na ako nagpaalam sa inyo kasi nagmamadali na ako. Ano pong naging problema doon? Ano lang, di naman malala. Okay na naman ngayon. Ewan ko, Miss Ligaya. Pero hindi ako kumbinsido ng sinasabi niyo ni Papa. Para kasing meron siyang tinatago. Si Papa kasi yung tipo ng tao na ipinapaliwanag niya lahat. Pero ngayon, hindi niya magawa. Napansin ko rin na baliktad ang kanyang damit na hindi naman nangyayari kapag umaalis siya dahil metikuloso si Papa. Ipinagkibit balikat ko na lang yon at kinabukasan. Pagdating ni Mama, binalita namin ang nangyari. Kaya pala sira ang bintana ng kwarto niyo, Princess. Dahil sa aswang na yon. Diyan siya lumabas nang dumating si Papa, Ma. Nakakatakot. Paano kung bumalik ulit siya mamayang gabi? Sigurado akong nandyan lang siya. Bali-balita na nga sa barangay natin yung aswang na yun eh. Nang napadaan ako kanina kina Aling Ligaya, buntik na raw tangayin ang aswang yung babaeng buntis. Nakakatakot talaga. Alberto, ano kaya tumipat muna tayo ng bahay pansamantala? Si Matt, may alam siya. May pinauupahang bahay katabi ng bahay nila. Ano? Si Matt? Bakit gusto mo doon, Luz? Hindi maganda yung bahay doon. Mura lang daw doon ang upa, tsaka ayaw mo noon. Magiging kapitbahay natin ang kapatid mo. Kasundo rin naman niya mga bata. Paano mo nalaman na may bahay doon? Di ka naman pumupunta doon. O diba, nandito siya nung graduation. Nabanggit niya yon na magkwentuhan tayo. Nalimutan mo na yata. Huwag doon. Saan? Alam mo namang wala nang bakante sa apartment natin. Alangan namang palayasin yung isang pamilya na nakatira doon, diba? May alam akong magandang bahay na mauupahan bukod doon sa sinasabi ni Matt. Doon na lang tayo. Makamahal doon. Mura lang doon sa... Akong bahala, Luz. Alam mo namang malaki akong kumita sa talyer kaya huwag kang mag-alala. Ang mabuti pa, magsimula na kayong maging pake ng mga bata at ihahanda ko na rin ang sasakyan natin. Sa pagkakataong yon, pakiramdam ko may laman ng pag-uusap ni na Mama. Pero hindi ko mawari kung ano yun. Pero sigurado ako may kinalaman yun kay Tito Matt. Lumipat na kami ng bahay sa lugar na sinasabi ni Papa. At akala ko, hindi ko na makikita ang aswang. Pero sa unang gabi ng paglipat namin. Princess, Domdom, bumili nga kayo ng suka dun sa kanto. Makikisuyo na. Nagluluto kasi ako ng adobo. Wala na pala tayong suka. Wala akong pwedeng ibang mautusan eh. Baka mamaya pa umuwi ang papa nyo. Domdom, samahan mo nga ako. Bibili ng suka sa kabilang kanto. Ate, hindi kaya delikado? Gabi na alas 7 na. Ano ka ba?
Wala naman yung aswang dito. Nasa kabilang barangay yun. Tsaka malapit lang oh. Malapit nga lang, pero sukalan naman ng madadaanan. Si ate talaga eh. Huwag kang duwag, Domdom. Hindi tayo masusundan ng aswang dito. Huwag kang mag-alala. Princess, Domdom, ano ba? Kailangan ko na yung suka. Kung ayaw yung bumili, bantayan nyo na lang to niluluto ko rito at ako na lang bibili. Hindi na po, ma. Kami na lang po ang bibili ni Domdom. Tara na. Ay, ate. Wala nang nagawa si Domdom nang hilahin ko siya para makabili na kami ng suka sa labas. Tama nga siya. Masyadong masukal ang daan papunta sa tindahan. Sabi ko sa iyo ate masyadong sukalan. Tapos wala pang mga bahay at ilaw sa parting ito. Domdom, hindi pwedeng palagi na lang tayong maduduwag. Wala naman dito yung aswang, kaya wala tayong dapat na ikatakot. Ate, ano yun? Talasan mong pakiramdam mo. Wala yun. Baka hayop lang. Asong galaw kaya pusa. Ate, hindi yun basta asong galaw or pusa. Ano? May aswang din dito? O kaya nasundan tayo? Ate! Sa likod mo! Ano bang meron sa likod ko? Yung aswang! Unti-unti kong pinihit ang aking ulo patungo sa likuran. At gano'n na lang ang aking kilabot na makita ang aswang na naglalakad patungo sa kinaroroonan na namin. Hinila ko na si Domdom at agad kaming kumaripas ng takbo. Ang kaso, mukhang nasundan kami ng aswang. Ate, nasundan tayo! Ang pinto! Isarado mo ang pinto, bilis! Oo, ate! Anong nangyayari? Ma! May aswang sa labas! Ha? Ma, huwag tayo magpalatang nagpapanik tayo. Diyos ko. Baka lalo tayong pasukin. Anong gagawin natin? Ate! Yung kamay ng aswang nakalusot sa bintana! Ha? Kumuha ka ng asin! Domdom, asin, bilisan mo! Asin! Eto na, ate! Eto na! Kukuha na! Halos madapa na si Domdom sa pagkuha ng asin sa kusina. Pagbalik niya ay agad niya itong sinaboy sa aswang. Agad na tumakbo ang nilalang palayo sa aming bahay. Sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Matapos ang sandaling yon, agad kumilos si Mama at may ginawa sa aming bahay. Pagkatapos kinausap kami nito. May kasabihan ng matatanda na kapag pinilibutan mo ng bawang ang buong kabayan at kapag naglagay ka ng bugok na itlog sa may pinto, hindi makakalapit ang aswang kaya ginawa ko ito. Ganun po pala yun. Sana lang talaga hindi na tayo lapitan ng aswang. Sobrang nakakatakot. Ma, ano po bang ginagawa ni Papa at hindi pa siya umuuwi? Baka mamaya maabutan niya yung aswang sa daan. Meron lang siyang mahalagang ginagawa, anak. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya uuwi na rin yon. Yun na pala si Papa. Pa, saan ka ba nanggaling? Sa talyer lang, anak. Huwag kayong mag-alala. Okay ka lang po ba, pa? Hindi mo ba nakasalubong yung aswang? Hindi, anak. Okay lang ako. Kayo ba? Okay lang kayo rito? Nasundan kami ng aswang dito, Alberto. Talaga mag-uunahin mo Luz, yan? tama na. Gabi na. Magpahinga na tayo. Nandito na ako. Huwag na kayong mag-alala. Sa pagkakataong yun ay napansin kong maluha-luha ang mata ni Mama. At si Papa naman ay tila iniiwasan na may masabi si Mama. Ngayon ko lang sila nakitang ganun. Hindi na kami kailanman nalapitan ng aswang sa aming bahay. Pero simula din nun, nagkaroon na ng pagbabago sa aming pamilya. Naging mainitin ang ulo ni Mama at napadalas na ginagabi ng uwi si Papa. May panahon naman na halos buong araw hindi umuuwi si Mama at hindi sinasabi kung saan siya nanggagaling. Bumigat na rin ang vibe sa loob ng bahay namin. At isang araw, Ate, yung apartment natin nasusunog. Ano? Seryoso ka ba? Seryoso ako, ate. Tumawag sa akin yung isa sa mga nagre-renta sa apartment. Hindi raw matawagan si Mama kaya sa akin tumawag. Ay, Diyos ko. Tumawag na ba sila ng bumbero? Oo, ate. Tumawag na raw kaso malaking problema raw ito. Kasi sirang-sira na ang mga bahay sa apartment. At
maraming sugatan. Mariosep, ano ba itong nangyayari sa atin? Teka, tatawagan ko si Mama. Ilang beses akong nag-dial sa number ni Mama pero hindi talaga siya sumasagot. Kaya mas lalo akong nataranta. Ay, Diyos ko, hindi matawagan. Ate, may kumakatok. Pagbuksan mo na lang, Domdom. Pahangos na pinuntahan ni Domdom ang pinto at pinagbuksan ng kumakatok. Pagdating doon, bumungad sa amin ang kamag-anak namin na si Lolo Pedring. Tsuhin siya ni Papa na siyang may-ari ng talyer na pinagtatrabahuan nito. Masama ang aura ng kanyang mukha, kaya agad akong kinabahan. Lolo Pedring, napadalaw po kayo. Mabuti na lang at nahanap ko ang tinutuluyan ninyo. Mukhang hindi nyo pa alam. Ano po yun? Ano po yung hindi namin alam? Ang papa ninyo, isinugod sa ospital. Bigla na lang kasi itong nawala sa sarili at nagpabangga. Ano? Si Mama nasan? Nandoon kasama ng papa mo. Pero hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa mama mo. Dahil bigla na lang nawawala sa sarili at wala nang nagawa kundi tumulala. Nakatingin din siya sa malayo. Naalalayan lang siya ng tiyumat ninyo. Para lang makalakad. Pumunta kayo sa ospital doon sa Silangan. Doon dinala ang papa ninyo. Sige po, pupuntahan namin sila. Sa pagkakataong iyon, naisip ko na parang minamalas na ang pamilya namin. At may kakaibang nangyayari sa mga magulang namin. Matindi ang naging bali sa parehong braso ni Papa, kaya hindi na siya makakapagtrabaho. Si Mama naman ay palaging balisa at tulala. Wala na rin ang apartment namin. Ako na lang ang tanging aasahan, kaya naghanap na ako ng trabaho. At pag-uwi ko sa bahay, ganitong eksena pa ang maaabutan ko. Ate! Ano na naman, Domdom? Pagod na pagod ako sa trabaho. Nag-overtime pa ako. Si Mama, Oh, dun sa kwarto nila, Papa! anong meron kay Mama? Hindi ko siya mapigilan. Sumunod ka sa akin, ate. Ikaw ang pumigil sa kanya. Ano? Agad akong naalarma sa sinabi niyo ni Domdom. Nagmadali akong pumunta sa kwarto nila Mama at pagdating doon, nakita ko siyang nakatayo sa ibabaw ng upuan at unti-unting tinatali ang isang lubid. Sa kabilang sulok ay nakita ko lang si Mama. Umiiyak lang siya at nakitingin sa malayo. Tila walang magawa. Mama? Mama, ano ba yan? Bitiwan mo yan! Anak, ayoko na. Ayoko na mabuhay. Hirap na ang loob ko. Ma, bakit ba? Ano bang problema? Sabihin niyo naman sa amin. Yung aswang. Anong ginagawa ng aswang? Sabihin mo, anong ginagawa niya sa'yo? Palagi niya ako sinusundan at pinagbabantaan. Nagpapakita rin siya sa panaginip ko. Akala ko ba hindi na tayo mapupunta ng aswang na yon dahil sa mga bawang na nakapalibot sa bahay natin? Tsaka naglalagay tayo ng bugok na itlog sa may pinto. Sabi mo mabisa yun. Tsaka hindi na namin nakikita ni Domdom na pumupunta sa bahay yung aswang. Minuto siya nagpapakita sa akin at pinagbabantaan ako. Nahihirapan na ang loob ko. Ang sabi niya, habang buhay niya raw akong guguluhin. Pero anak, hindi ko na kaya. Ano bang sinasabi o ibinabanta ng aswang na yun, Ma? Sabihin mo sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, anak, hindi. Ayoko masira ang pamilya natin. Masisira ang pamilya natin kapag sinabi ko sa'yo, anak. Narinig ko na bigla na lang humagulgol ng iyak si Papa. Kaya naman umalis ako sa tabi ni Mama at siya naman ang pinuntahan ko. Papa, bakit? Ano pong problema? Anong nangyayari? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Wala na akong nagawa kundi ang tumalikod na lang at humarap sa bintana. Doon ko ibinuhos ang luha na kanina pang kumakawala sa aking mga mata.
Ilang sandali lang nakita ko si Anita na nakatago sa likod ng puno at nakasilip sa aming bahay. Nanilisik ang mga mata pero nakangiti. Agad kong tinawag si Domdom para ipakita rin sa kanya pero nang ituturo ko na ito, Ate, wala naman eh. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita si Anita. Naniniwala nga yung ibang tao na baka kinain na rin siya ng aswang. Baka namamalikmata ka lang. Hindi, Domdom. Hindi ako namamalikmata. Kilala mo ako. Hindi ako nagkakamali sa ganito. Wala naman eh. Hindi ko na alam. Hindi kaya isinumpa tayo ni Anita kaya tayo nagkakaganito? Ate naman, ang lala na nga ng panglalait sa kanya ng mga tao tapos pagbibintangan pa natin siya ng ganito. Hindi yun mangyayari. Talagang dumadating lang ang mga challenge sa pamilya natin. Hindi dahil sa sumpa o ano. Baka may plano si God, kaya nangyayari to. Ate, what if sa halip na sisihin natin ang ibang tao, magpakatatag na lang tayo. Malalampasan din natin to. sa pagkakataong yun ay niyakap ko ng mahigpit si Domdom. Masasabi ko na mas matatag talaga siya kumpara sa akin at naiisip niya ang mga bagay na yun. Kaya lumakas na rin ang loob ko. Akala ko hanggang doon na lang ang kamalasang mangyayari sa amin. Pero isang gabi, bigla na lang nagising si Domdom na sumisigaw. Kaya naman, bumangon ako at sinilip ko ito sa itaas. Domdom! Ano yun? Anong nangyayari sa'yo? Domdom! Nanatiling tahimik si Domdom at hindi man lang ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa malayo at tila ba wala sa wisyo at wala sa sarili. Napansin ko rin na parang pulang-pula ang kanyang mga mata. Kinakabahan na ako. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kapatid ko. Agad ko itong pinuntahan sa taas ng double deck ng kama. Domdom, anong nangyayari sa'yo? Magsabi ka naman sa akin. Magsalita ka. Lumayas ka! Umalis ka sa tabi ko! Domdom naman, ano bang nangyayari sa'yo? Lumayas ka! Lumayas ka! Ah! Anong gagawin mo sa akin? Papatayin kita! Domdom, bitiwan mo ako! Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang akong sinakal ni Domdom. Parang hindi siya ang kapatid ko. Ibang-iba ang kanyang aura. Nakakatakot. Parang demonyo. Sa sandaling yun ay parang naramdaman ko ang presensya ng aswang sa labas ng bahay. Hanggang sa... May aswang! Nagsisimula na. Nagsisimula na. Natanaw ko mula sa bintana ang nakakatakot na itsura ng aswang. Napatingin din doon si Domdom at pagkakita sa nila lang, bumitaw siya sa akin at nagsisigaw sa takot. Parang nasisiraan na ng ulo ang aking kapatid. Ako naman ay natutuliro sa nangyayari. Magkahalo na yung takot, pag-aalala at pagkalito sa mga nangyayari. Domdom, tama na! Tama na! Diyos ko, ano ba nangyayari? Hindi ko na alam! Domdom! Ilang sandali lang ay tumigil na si Domdom at bigla na lang itong nakatulog. Hinila ko ito sa aking higaan at niyakap ng mahigpit. Wala na sa sarili sina mama at papa. Ayokong pati si Domdom mawawala na rin. Kinabukasan bumalik na sa wisyo si Domdom. Pero bigla na lang siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Mama, dali na kaya natin sa ospital si Domdom. Ipinainom na natin lahat ng gamot sa kanya pero hindi bumababa ang lagnat niya. Anak, wala na tayong pera. Anong ibabayad natin sa ospital? Alam mo naman kung anong nangyari sa atin. Wala na tayong negosyo, anak. At hindi na nakapagtatrabaho ang papa mo. Sa trabaho ko po, mag-advance cash muna ako sa boss ko. Kaya naman, pwede naman tayo manghingi ng tulong sa mga kamag-anak.
Kay Tito Matt. Nalalapitan natin siya kapag may mga ganitong problema, di ba? Baka kung anong mangyari kay Domdom, Ma. Kapag hindi pa natin siya dinala sa ospital. Hindi anak. Hindi tayo lalapit sa kahit kanino, lalo na sa Tito Matt mo. Hindi tayo lalapit sa kanya. Hindi! Nagulat ako sa biglang pagtaas ng boses ni Mama na tila ba may mabigat itong loob kay Tito Matt. Pinilit na lang namin gamutin si Domdom sa aming bahay hanggang sa lumapit na kami sa albularyo at ang sinabi lang nito, may masamang enerhiya sa bahay namin at pinaglalaroan kami. Sa pagkakataong yun, lumapit na ako sa mga pare at pinabasbasa ng bahay namin. Gumaling ang lagnat ni Domdom at medyo bumalik na sa wisyo sina Mama at Papa. Akala ko magtatapos na ang lahat doon pero isang araw. Ano yun anak? Bakit ka sumisigaw? Mama, ano to? Bigla na lang ako nagkaroon ng ganito. Saan mo nakuha yan? Bakit nagkaganyan ang katawan mo? Nung una nagkaroon lang po ng makakating pantal, hindi ko pinansin. Kasi baka kagat lang ng lamok. Pero pagkagising ko po, bigla na lang naging malalaking bukol. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to, Ma. Diyos ko, hindi pa pala tapos. Ma, naging okay naman kayo ni na Papa at Domdom nung nagpamisa tayo sa bahay. Baka wala na yung kinalaman dito. Baka kung anong sakit lang sa balat to. Magpapa-check up na lang muna ako. May pera pa naman ako rito. Sige anak, sana naman ay hindi yan kung ano. Huwag kang mag-alala, Ma. Magiging maayos din ang lahat. Nagpa-check up ako sa doktor para malaman kung anong sakit sa balat ang meron ako. Pero nahirapan ito sa pagsuri at niresetahan na lang ako ng gamot na pampawala ng bukol. Hindi man lang ito gumaling. Sa halip, lumala pa. Ang bukol ay naging sugat at kalaunan ay naging nana na may masangsang na amoy. Nagsimula na namang bumalik ang pangit na enerhiya sa bahay namin. Sina Mama at Papa, hindi na naman makausap at nawala na naman sa wisyo. Domdom, hindi ko na talaga alam kung anong kamalasan ang pinagdadaanan ng pamilya natin. Akala ko matapos makapagpamisa, magiging okay na lahat. Bakit bumabalik na naman tayo rito? May nagawa ba tayong kasalanan para magkaganito tayo? Kasi para sa mga nangyayari, pinaparusahan tayo, ate. Anong natatandaan mo na nagawa natin bago mangyari ang mga ito? Wala tayong ginawang kasalanan, Domdom. Pero pakiramdam ko, baka dahil ito sa ginawa ni na Mama at Papa nung after yung graduation ko sa may apartment. Yung pakikipag-usap nila kay Anita? Masasakit yung salitang sinabi nila sa kanya. At nakita ko nagalit sa kanila si Anita. Domdom, may pakiramdam ako na hindi pangkaraniwang babae yun. Alam mo ba nung mag-camping tayo, 2 years ago, may nakita kong babae na nagpalit ng anyo at naging aswang. At alam mo ba yung babae na yun? Parang siya si Anita. Sinasabi mo bang aswang si Anita? What if, di ba? Kasi ang weird. After alipustahin at ipagtabuyan ni na Mama at Papa si Anita, biglang may nagparamdam na aswang sa barangay natin. At pumatay pa nga ng isang pulubi. Pagkatapos nun, hindi na nakita si Anita. What if kaya pala hindi siya nagpapakita dahil may pinaplano siyang gawin? At ayaw niyang matuklasan siya ng mga tao. Gawain ba ng aswang yung mga nangyayari sa atin? Ang alam ko lang, kumakain lang sila ng dugo, lamang loob at karne ng tao. Domdom, wala akong masyadong alam sa mga iba't ibang uri ng aswang. Pero what if hindi lang siya kumakain ng tao, kagaya ng common na alam nating mga aswang? Paano kung yung pagkaaswang niya, may kakayahang maglagay ng itim na enerhiya sa tao o kaya magbigay ng sakit? Sa madaling salita, pinarurusahan niya sina Mama at Papa? Hindi ako sigurado. Pero parang gano'n na nga ang nangyayari sa atin. Eh ate, wala naman tayong kasalanan sa kanya. Hindi naman natin siya inalipusta. Pero bakit parang kasama tayo sa pinarurusahan? Tingnan mo ha, bigla na lang akong tinaasan ng lagnat nang hindi malaman ang dahilan at ikaw, bigla ka na lang nagkaroon ng mga sugat sa katawan. Yun ang hindi ko sure, Domdom. Pero may iba pa akong hinala. Napansin mo ba si na Mama at Papa? Parang pinagbabantaan sila ng aswang. At parang may malalim na pinaguhugutan ng kanilang emosyon.
Ano yun? Merong guilt at matinding takot sa puso nila. What if ang gusto ng aswang, aminin nilang kasalanan nila. Pero ayaw nilang gawin yun kaya sila pinarurusahan. Ate, ano namang kasalanan ng gagawin nila mama at papa? Kilala natin sila simula pagkabata, di ba? Wala silang inisip kundi ang kapakanan nating dalawa, ang pamilya natin. Hindi ko alam. Hindi rin ako sigurado. Yun lamang ang naobserbahan ko sa mga nangyayari. Parehas kaming natahimik ni Domdom. Sabay naming pinag-isipan ang punot dulo ng sitwasyon namin. Ilang sandali lang matapos ang nakabibinging katahimikan, narinig namin ang boses ng isang lalaki, si Tito Matt. Luz! Luz! Ate, Luz! si Tito Matt yun, di ba? Narinig mo? Oo, kilala kong boses ni Tito Matt. Anong ginagawa niya sa bahay? At tinahanapan niya si mama. Tsaka gabi na oh. Tara, tingnan natin. Tito Matt! Tito Matt! Wala naman te. At tsaka nakasaradong pinto. Kung pumasok siya, sana nasa loob lang siya. Ewan ko nga eh. Ano ba nangyayari? Luz! Nandito ako. Ate, nagsalita ulit siya. Ano bang ibig sabihin nito? Ate! Alberto? Alberto! Nandito na ako, oh. Minsan lang tayo magkita, kaya pwede bang? Ate, si Ninang Mayra. Domdom wala sila rito. Mukhang may nanggagaya sa kanilang boses. O baka guni-guni lang natin, hindi ko alam. Pero anong ibig sabihin nito? Bakit ganun ang mga salitang sinasabi nila? Ate, yung aswang! Ano? Anong aswang? Nasa bintana! Pagkasabi ni Domdom noon, ay dahan-dahan akong humarap sa bintana na nasa likuran ko. At nakita ko roon ang aswang. Nakatayo ito at nakatawa habang nanlilisik ang mga mata sa amin. Domdom, asin! Kumuha ka ng asin, bilisan mo! Ate, wala na siya. Bigla na lang nawala ang aswang. Ay, Diyos ko. Domdom, pumasok na tayo sa kwarto. Huwag na tayong lalabas ngayong gabi. Sige ate. Agad kaming tumungo ni Domdom sa kwarto. Ikinandado namin ang pinto at hinarangan ng mabigat na upuan. Pagkatapos ay isinara namin mabuti ang bintana at tinakpan ng kahit anong bagay na pwede namin itakip. Nahiga na kami sa kama pagkatapos nito at nagtalokbong ng kumot. Ate, hindi ko talaga maintindihan. Bakit sa dami ng boses sa pwedeng gayahin ng aswang? Bakit boses pa ni na Tito Matt at Ninang Mayra? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam, Domdom. Hindi ko alam. Ate, naiisip mo rin ba? Hindi kaya may relasyon sina mama at papa sa kanila? At yun ang nais ipahiwatig ng aswang? Sira ulo ka ba? Hindi yun magagawa ni na mama at papa. Hindi sila magkakaroon ng relasyon sa iba. Ang sama ng iniisip mo, Domdom ha. Itigil mo nga yan. Sorry ate, wala kasi akong ibang maisip na dahilan. Natahimik na lang kami ni Domdom at hindi na kami makatulog kakaisip. Kinabukasan nagkaroon ng bali-balita sa lugar namin tungkol sa pagpaparamdam ng aswang. May mga hayop din na natagpuan na lang napatay at wakwak ang dibdib. Ang pinakamalalang balita, bigla na lang natagpo ang patay sina Tita Mary at Tito Matt. Parehas wakwak ang kanilang mga dibdib. Alberto, wala na sina Mayra at Matt. Hindi na talaga magandang nangyayari. Anong gusto mong gawin ko, Luz? Wala na tayong magagawa. Ay magagawa ba tayo sa aswang na yun? Mama, Papa, kagabi po narinig namin ang boses ni Tito Matt at Tita Mayra. Ginagaya sila ng aswang. Sobrang coincidence nga po eh. Hindi kaya may kinalaman ang pagkamatay ni na Tito Matt at Tita Mayra sa mga nangyayari sa atin? Princess Dominic, pwede bang huwag niyong bigyan ng ibang kahulugan ang pagkamatay ng ibang tao?
Alam niyo naman na matagal nang nambibiktima ng mga tao yung aswang na yon. Walang kinalaman ng Tita Myra mo at Tito Matt sa atin. Huwag tampalasan ang inyong bibig. Patay na sila at nananahimik na ang kanilang kaluluwa. Huwag na natin bigyan ng iba't ibang kwento tungkol sa pagkamatay nila. Ni mga pulis nga hindi na nag-imbestiga, tapos kayo pinag-iisipan nyo ng kung ano-ano. Ang mabuti pa, kumain na lang kayo, buwisit! Kapansin-pansin ang ganoong reaksyon ng aming mga magulang. Tila ba may isang bagay na ayaw nilang malaman namin tungkol kina Tito Matt at Tita Myra. Simula noon, wala na silang ibang ginawa kundi ang matuliro. Hanggang sa tila ba, hindi na nila mapigil ang kanilang mga emosyon. Narinig na lang namin ang malakas na sigawan at pagdadabog ng mga gamit sa kanilang kwarto. Ate, hindi naman ganyan sina mama at papa dati ha. Ayaw nila na nagsisigawan dahil ayaw nila magkaroon tayo ng trauma. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa kanila. Dom, pumunta tayo sa kwarto nila. Kailangan nating marinig kung anong pinag-uusapan nila. Ate, parang hindi tama. Baka makita nila tayong nakikinig sa kanila at madamay pa tayo sa gulo. Dom, pakiramdam ko, tuluyan na silang nilamon ang emosyon nila. At sigurado ako na yung mga bagay na mapapakinggan natin ay may kinalaman sa katotohanan na dapat nating malaman. Hindi na sumagot si Domdom sa sinabi kong iyon at pumayag na lang siya sa gusto kong gawin. Pagdating namin sa kwarto ni na mama at papa ay medyo nakaawang yung pinto. Kaya dahan-dahang lumapit doon at sumilip sa kanila. Nakita naming luhaan ng aming ina at si papa naman ay halos lumabas na ang litid sa kanyang liig. Hindi ba? Nung araw na nagpakita sa atin si Anita, binigyan tayo ng pagkakataon. Pinapili tayo kung aamin tayo sa mga anak natin o parurusahan, pero anong ginawa mo? Bumayag kang parusahan na lang tayo at tumuloy ka pa rin sa panlalaki mo. Nagpaparamdam na yung aswang sa pamamagitan ng panggugulo sa ating baryo. Mas lalo ka pang naging makatigan sa ginagawa mo. Nagawa ko lang yun dahil sa'yo. Mas lalo tayo hindi magkaintindihan. Tsaka Alberto, gumanti ka rin naman, hindi ba? Lagi ka namang umaalis sa gabi para pumunta sa babae mo. Tsaka kapag sinabi natin sa kanila mga ginawa natin, sa tingin mo ba matatanggap pa tayo ng mga anak natin? Masasaktan sila! Luz, tignan mo ang mga nangyayari. Si Princess, hindi na siya makapagtrabaho dahil sa mga sugat niya sa katawan. Huwag na nating hintayin na dumating pa sa punto na muli na namang may mangyari kay Domdom. Luz, ito lang sanang parusa na binigay ng aswang sa atin. Ang magiging reaksyon ng mga anak natin kapag sinabi natin sa kanilang totoo. Dahil yun ang gusto niyang mangyari. Ang ilandad natin ang mga pagkakamali natin. Dahil sa pagmamatigas natin na ikaw ang pasimuno, lalong naging komplikado. Ano bang malay ko na ganitong parusang ibibigay sa atin? Na araw-araw lalabas ang aswang sa ating panaginip o bigla na lang lilitaw para paglaruan ang ating konsensya? Akala ko tayo lang ang mahihirapan. Hindi ko alam na damay pala sila. At saka Alberto, huwag ka nga magsalita na parang ako lang may kasalanan dito. Dahil unang-una, ikaw ang punot dulo ng lahat. Ikaw ang unang nagloko sa ating dalawa. Hindi pa isinisilang si Domdom. May relasyon na kayo ni Myra. Gusto ko lang naman sa kabila ng ginawa mo mamuhay ng maayos sa mga bata. Hindi ko ka pinakitaan ng masama yung kabit mo. Kahit ang lakas ng loob niya magpakita sa graduation ni Princess, hindi ako nag-iskandalo at nagkunwari ako walang alam. Huwag kang magsalita na parang ako lang ang nagloko. Nagloko ka rin, Luz. At sa kapatid ko pa. Akala mo ba hindi ko alam? Ginagamit mo pa ang nanay mo bilang dahilan para makaalis ka at makipagkita kay Matt. Ang kapatid mo ang unang lumapit sa akin, Alberto. At dahil sa sakit na ginawa mo sa akin, nakaya ko siyang patulan. Dahil alam mo ba, simula nang mambabae ka, hindi ko na naramdaman ang pagmamahal mo. Alam mo at alam nating dalawa, Alberto, na wasak na tayo. Pinipilit lang natin buuin ang pamilyang to para sa mga anak natin.
Sumikip ang dibdib ko sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Tuluyan ko nang binuksan ang pinto para makisali sa kanilang pag-uusap. Hindi ko na talaga kaya. Princess, anak! Ano tong narinig ko? May kabit kayong dalawa ni Papa. Anak. Anak, magpapaliwanag kami. Hindi na... Hindi ano? Hindi niyo intensyon na magkaroon ng kabit? Yun bang ipapaliwanag mo, Pa? Hindi ganito ang mga magulang na kilala namin. Kayo yung tipong kapag may problema, inaayos niyo agad. Yung pagmamahalan niyong hinahangaan namin sa mahabang panahon. Matibay, matatag, at hindi basta-basta natitibag. Pero ano to? Parehas kayo naghanap ng comfort sa ibang tao. Anak, nagawa lang namin yun ng mama niyo. Dahil isang araw bigla na lang kaming nagising na hindi na kami magkaintindihan. Hindi lang namin ipinahalata sa inyo ang hindi namin pagkakaunawaan dahil ayaw naming magdamdam kayo. Naiintindihan ko pero walang lihim na hindi nabubunyag. Bakit hindi na lang kayo maghiwalay kung hindi kayo magkaintindihan? Bakit patuloy niyo kaming pinaniniwala sa isang realidad na meron kaming napaka-perpektong mga magulang at isang masayang pamilya? Bakit kailangan may ibang tao? Bakit? Ang daming bakit, Mama, Papa! Inalipustahan niyo pa si Anita. At sinabihan ng masasakit na salita tungkol sa masasamang nakaraan niya. Pero mas masahol pa pala kayo sa kanila. Kaya niya kayo pinarurusahan ay para ma-realize niyo na may baho rin kayong itinatago. Mabuti pang hindi niyo na lang kami naging anak para hindi na lang kami nadamay sa inyo. Parehas kami ng sakit na nararamdaman ni Domdom. Kaya naman napagdesisyon na naming umalis ng bahay. Walang kamag-anak na nagpatuloy sa amin dahil sa itsura ko na puno ng nagnananang sugat. Bukod sa ginabi na kami sa kakahanap ng matutuluyan, inabot na rin kami ng ulan. Kaya naman nang makita namin ang abandonadong koral, ay nandoon na lang kami tumuloy ni Domdom. Ate, ang baho naman dito. Domdom, mas okay na rito kaysa magpagala-gala tayo sa kalsada. Ate, nagugutom na ako. Parang namimiss ko na yung adobo ni Mama. Domdom, sira ka ba? Ikaw nga kanina nagsabi sa kanila na mabuti pang hindi nila tayo naging anak. Tapos parang gusto mo na namang umuwi sa bahay. Hindi, Domdom. Aminin mo, masakit ang ginawa nila. Hayaan nung ma-realize nila kung paano tayo naapektuhan ng mga naging desisyon nila sa buhay. Pero ate, hindi ba narinig naman natin na kahit nagkamali sila, ayaw nila magkaroon tayo ng watak-watak na pamilya. Hindi na nila maaayos ang relasyon nila, kaya nila nagawa yun. Pero inisip pa rin nila ang kapakanan natin. Alam mo, Domdom, kung talagang gusto nilang hindi watak-watak na pamilya, mas pipiliin nilang ayusin ang relasyon nila. At hindi sila magpapadala sa pride nila. Higit sa lahat, hindi nila dapat hahanapin ang comfort sa ibang tao. Pero anong ginawa nila? Mga taong hindi pa iba sa atin. Sina Tita Myra at Tito Matt. Kaya yun, pati sila nagdamay sa parusa. Masyado kasing inilipusta nila Mama at Papa si Anita. Kaya ang purpose ng parusa nila ay ma-realize nila na lahat ng tao ay may maduming part ng pagkatao. Siguro sa tindi ng naranasan natin, na-realize na rin yun ni Mama at Papa. Ate, ano kaya kung bigyan natin sila ng second chance? Ate, mahal na mahal tayo ni na Mama at Papa. Sa kagustuhan nilang hindi malayo ang loob natin sa kanila, mas pinili nilang pahirapan na lang sila ng aswang. Hindi nga lang nila in-expect na madadamay tayo sa parusa. Natahimik ako sa sinabing iyon ni Domdom at napaisip. Tama nga ang sinabi niya. Baka dapat bigyan din namin ng second chance sa mga magulang namin. Pero ilang sandali lang, narinig namin ang mga yapak ng taong parating sa amin. Nakita namin sina Mama at Papa na tumatakbo papunta sa aming kinaroroonan. At nang makalapit sila, ay sabay silang lumuhod sa aming harapan. Nandito lang pala kayo mga anak. Nalaman namin ang nangyari sa inyo.
Walang nagpatuloy kahit isa sa inyong dalawa. Alam kong nasasaktan pa kayo, pero hindi namin kayo matitiis. Baka kung anong mangyari sa inyo rito. Na-realize din namin, anak, na hindi dapat kami namumuna ng kamalian ng iba. Dahil may kamalian din kami. Nagawa lang namin yun kay Anita dahil gusto naming pagtakpan ang pagkakamali namin. Noong nagcamping tayo, 2 taon nang nakalipas, narinig ni Anita ang pagtatalo namin ng mama niyo. At simula nun, uminit ng dugo namin sa kanya. Hindi namin alam na isa pala siyang kakaibang aswang. Mga anak, umuwi na kayo. Pagsisimula tayong muli, kami ng papa nyo. Parang awa nyo na. Bigyan nyo kami ng pangalawang pagkakataon. Ate, uwi na tayo. Bigyan na natin sila ng second chance. Napabuntong hininga ako. Ibubuka ko pa lang ang aking bibig nang may marinig kaming malakas na yapak papunta sa kinaroroonan namin. At ilang sandali lang. Alberto, nandiyan ang aswang. Umalis na tayo. Hindi, Luz. Ang kakataon na natin para humingi ng tawad sa aswang. Para tigilan niya na tayo. Lumuhod sina mama at papa sa tila paniking lumilipad na si Anita sa harap namin. Nakakatakot ang itsura ng aswang. Nakalabas ang pangil nito sa amin na parang anumang oras, sasakmalin niya kami at sino man ay hindi na mabubuhay. Anita, na-realize na namin ang mga pagkakamali namin. Alam kong pinarusahan mo lang kami dahil sa ginawa namin sa iyo. Pero mali yun. Dahil kagaya mo, may kabulukan din kami. Patawarin mo kami. Anita, nagsisisi na kami. At hindi na namin yung gagawin. Itatama na rin namin ang aming mga pagkakamali. Itigil mo na ang pagpaparusa sa amin. Anong akala niyo sa akin? Totoo to? Iniiwasan kong magalit dahil hindi ko napipigil ang likas ng pagiging aswang ko. Gusto kong mabuhay bilang tao, pero sinagad niyo ang pasensya ko. Tapos ng parusa pero ngayon, nakain kayo bilang aking pagkain. Hindi ko na kayo bubuhayin ngayong gabi. Anita! Alberto! Lahat kami ay naghanap ng pamalong kahoy sa aswang. Pero mas malakas ito. Kahit sino lumapit sa kanya tumitilapon. Tila gulay na kayang ihagis at ibinabagsak sa lupa. Nang makawala si Papa, nakaipon siya ng lakas. Kinuha niya ang malaking kahoy at inihampas sa aswang. Pero wala pa ring epekto. Mas lalo itong nagalit. Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Ikaw babae ka! Ikaw ang uunahin ko! Akmang sasakmalin na ni Anita si Mama, pero nakita ni Papa ang isang sanga ng bulaklak ng kalachuchi. Ayon sa matatanda, pangontra din ito sa mga aswang. Buong lakas na inihampas ni Papa ang sanga at natumba ang aswang dahil sa hapding na tamo ng katawan nito. Pagkagataon na natin para makatakas. Mauna na kayong tumakbo. Ako nang magbabantay sa likuran nyo. Mama! Ate Princess! Nangihina na kayo! Kumapit kayo sa akin! Agad kong hinawakan ang kamay ni Domdom at ganon din si Mama. Sabay-sabay kaming tumakbo. Pero hindi pa man kami nakakalayo, biglang nakatayo na ang aswang at nahawakan niya ang binti ko. Kaya naman nawalan ako ng balanse at natumba. Huwag kang mag-alala, anak. Akong bahala. Sa pagkakataong yon, sabay na kumilos si Papa at Domdom. Kumuha sila ng sanga ng kalachuchi, habang si Mama naman, pilit akong hinihila sa aswang. Pinaghampas ng aking ama at kapatid ang aswang pero natitiis na nito ang hapdi. Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ko
ako'y hahayang maging masaya. Ano bang gusto mo, Anita? Napagsisihan na namin ang mga kasalanan namin, tinanggap na namin ang parusa mo. Sa ngayon, inililigtas lang namin ang buhay namin. Dahil baliwala ang mga natutunan namin sa parusang ibinigay mo kung hindi kami magsisimulang muli. Anita, kung pwede lang namin ibalik ang nakaraan, hindi na namin gagawin yung ginawa namin sa'yo. Sobrang nagsisisi na kami sa aming kasalanan. Napagtanto namin na mas malaki pala ang pagkakasala namin kumpara sa'yo. Pero mas pinili namin duruin ang pagkatao mo. Anita, naiintindihan namin kung bakit mo kami pinarusahan. Salamat dahil ginawa mo yun. Nagkaroon kami ng lakas para itama ang aming pagkakamali. Lumuluwag ang pagkakahawak ni Anita sa aking binti. Pagkatapos ay tumayo at saka tumakbo ng mabilis palayo. Sama-sama kaming umuwi sa amin. Pinatawad na namin ni Domdom ang mga magulang namin. Gumaling na rin ang sugat sa aking katawan at wala na kaming nararamdamang anumang masamang enerhiya sa aming bahay. Isang araw, nalaman na lang namin na wala na si Anita. Pinatay siya ng mga antingero at albularyo sa aming lugar. Sabi ng mga ito, siya na ang kusang sumuko. Pero hiniling niya na wag nang ipamalita ang tungkol sa kanya sa mga taga-ibang lugar. Kami naman, nag-focus lang kami sa buhay namin at bumalik na kami sa original naming bahay. Bilisan niyo ang pag-aayos dyan at na makapananghalian na tayo. Opo ma, papunta na ako dyan. O, nasan ba yung mag-ama? Nasa labas po, may ginagawa sila doon. Ay, ang mag-ama na yan talaga. Kanina pa may kinukutingting sa labas. Hayaan mo na ma, pinapraktis lang ni Papa yung kamay niya. Malay mo makabalik na ulit siya sa talyer. Oh, ano, my love? Luto na ba ang kare-kare? Wow, my love! Baka magkaroon ng diabetes si Mama dahil sa tamis. Yuck! Hindi bagay kay Papa maging sweet. Ang corny. Pa, narinig mo yon? Corny mo raw oh. Ay, mga batang to talaga, oh. Ay, tama na yan. Maupo na kayo, tandaan ng pananghalian. Eto na. Wow! Ang sarap ng ulam. Ma, nagda-diet ako eh. Huwag ka na mag-diet. Masarap magluto ang mama mo eh. Tama na yan. Ang mabuti pa, mag-pray ka na, princess, nang makakain na tayo. Agad akong sumunod kay Papa at pinikit ang aking mga mata. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa wakas, bumalik na kami sa dati. Unti-unti nang gumagaling ang kamay ni Papa. Naging maayos pa ang career ko sa trabaho at may bagong negosyo na ulit si Mama sa tulong ni Lolo Pedring. In short, pagkatapos ng mga pagsubok, sobrang daming blessing. Pagmulat ng mata ko, may naramdaman akong bigat. Inaamin ko, hindi pa rin buo ang tiwala ko. Nakakatakot kasi na baka sa kabila ng sayang yun, may tinatago na naman ang mga magulang ko. Gayunpaman sila mismo ang nagpatunay sa amin na kaya nilang magbago. Sinikap nilang ayusin ang relasyon nila para sa pamilya namin. Dumaan ang mga taon, Miss Ligaya. Wala na kaming naramdamang anumang presensya ng aswang. Nananatiling matatag ang pamilya namin, lalo na ang samahan ni na Mama at Papa. Sa kwento kong ito, ang mensaheng nais kong iwan ay para sa mag-asawa at para sa lahat. Una, ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa at dapat sinisikap ayusin. Hindi tamang hanapin sa iba ang kakulangan ng kapareha dahil sa ayaw man at sa gusto, kahit pilit na itago, ang lihim na ito ay lalabas at makaaapekto sa buong pamilya, lalo na sa mga anak. Pangalawa, lahat ng tao ay hindi perpekto. Hindi dapat natin punahin ang puwing ng iba kung tayo ay meron din. Hindi dito mapagtatakpan ang kabulukan sa ating pagkatao. Sana po ay may natutunan kayo sa aming kwento at sana kahit papano ay nagbigay ito ng kilabot sa mga mahihilig sa horror story. Lubos na gumagalang, Princess. Sa mga tagapakinig, anong may papayo ninyo sa mag-asawang katulad ni Alberto at Luz na hindi na nagkakaunawaan pero gustong mabuo ang pamilya? Paki-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito. Happy listening!